Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa tumatagdag na subscriber, no. Ay, pasensya na po kagabi, talagang hindi ko kinaya na kasi may importante ho ako nilakad, ginabi po ako sa pag-uwi, no. Pero salamat na lang, salamat ulit, friend. Si Lord na bahala sa iyong magsoli niyan, sobra-sobra pa. Yung tulong na binibigay mo. Yun lang yun. Unfortunately, hindi tayo nagkita. Tuloy na po tayo dito sa ating topic ngayon. Kibuloy. Kaya Tony Enzo po ito May banta na sumpa kina Marcos Jr. at iba pa, pati si Risa Sinama. Magbibigay ho tayo ng reaction dito kay sa vlog ni Atty. Enzo tungkol dito kay Kibaliw. Pakinggan natin. Ang ingay ng apo ko. Oo. Mga kabunyog, ang topic natin ngayon dito sa gabi-gabing talakayan natin, mayroong nilabas na statement ang SMNI. Ang bylines, ibig sabihin ang pangalan na nagsulat daw nito ay si Apollo Kibuloy. Hindi natin alam kung si Apollo Kibuloy ba talaga yon o ginamit lang yung pangalan niya. Pero ang laman ng nasabing parang statement tungkol sa di umano'y Oy, salamat po sa mga anak-anak akong nag-alala, sa mga kaibigan kong nag-alala, nagtatanong sila, Tay, bakit wala kayo? Okay lang ba kayo? Kasi nawala ako kahapon. Sorry talaga. Oh. Salamat sa concern, mga friend. Totoo yan. prophecy na binabanggit nitong mga KOJC, itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa prophecy nila na sinasabi, magbugok talaga itong mga hype na to. Hindi kaya kinikilabutan to, no? Kingdom of Jesus Christ, putik yan, no? Sana hindi sinama yung Christ, Jesus na lang. Alam, mayroon maraming pangalang Jesus pero demonyo. Oo. Pero yung may Jesus Christ, putik. Mangilabot naman kayo. May mga kilala ako, Jesus pero mas tarantado. Oo. Ang pangalan niya, Jesus. Pero hindi Jesus Christ. Maayip na ito talaga. Ano daw ang mangyayari? Ano ang mangyayari kapag sinaling mo? Kapag sinaling mo ang appointed son of God? Di ba si Kibuloy? Siya ang appointed son of God. Ngayon, kapag sinaling mo, ibig sabihin, kapag ginalaw mo o may ginawa ka sa appointed son of God, anong mangyayari sa'yo? Yun. Ito yung kanilang... Nakatumawa si Atty. Enzo, Ako, hahagak-gak na ako niya, pero sa kanya, ganun lang siya. Bunyog, mga boss, tulungan natin sa darating na 2025. Inilabas na statement, mga kabunyog, mga kababayan. Parang... Saka tulong po ng konti, dasal, para kay Atty. Toto Causing. Mukhang laban na laban Pinapanood ko, talagang malupit Marami ho siyang binabangga. Oo. Tingin ko nga, mas malupit na siya kay Ka-Percy, sa totoo lang, no? At hindi basta-basta tao binabangga niya, totoo yan. Dasal po para sa kanya. Natakot ako para sa kanya. Hindi kayo niniwala, nung si Ka-Percy, pinag-uusapan na namin yan, nung isang kaibigan ko, taga-Italy, na delikadong ito dahil masyadong malupit ang mga tira niya O, ang tinitira niya, sindikato O, kaya, alam nyo, nung natutulog ako nung gabi, nag-ring yung ko sabi, karaoke, pinag-uusapan lang natin. Nangyari na. Nung tignan ko yung ayun na nga, tinira na. Pero before that, pinag-uusapan na namin si Ka-Percy. God knows. Tuloy natin to si Ka-Enzo. Parang ang labas nito, parang banta. May halong sumpa, curse. Na kapag ginalaw daw, kapag sinaling mo ang appointed son of God, may mangyayari sa iyo na masama. Yun. So, attorney, ibig mo sabihin,
Hanggang ngayon, patuloy pa to si Kibaliw sa kanyang kabaliwan. Sa pagloko niya sa kanyang sarili, na siya ay inappoint ng God. Paulit-ulit, dalawa yung Diyos, Diyos ng mga demonyo, saka Diyos ng katinuan. Hindi natin alam kung sino nag-appoint sa'yo, Kibaliw. At pinangalanan dito kung sino ang sinasabing sumasaling o gumagalaw sa appointed son of God. Kaya posible daw na ito, may banta itong kingdom of Jesus Christ na sa ginagawa daw nila sa appointed son of God. Siyempre, ang tinutukoy nila si Kibuloy. Kinikilabutan ako, putik yan. No? Kingdom of Jesus Christ, putang. Klaseng kademonyo itong ginawa mo, Kibulog. Nanahimik yung Panginoong Hesus, kinsinaan pa sa kahayupan mo. Ginawa mong ano siya. Gago talaga. Wala akong masasabi dito sa tao na kundi baliw. Ito, baliw. At patuloy pa rin siyang nagpapakabaliw. Pinaniniwala niya yung mga tao sa mga pinagdadadala niya. Naniniwala naman itong mga ungas na to. Tuloy natin. Kibuloy, pinangalanan nila kung sino yung sila. Pinangalanan si Bongbong Marcos Jr., si Lisa Araneta, si Martin Romualdez, si Benhur Abalos, at saka si Risa. Yun ang mga pinangalanan. Ito, mga kabunyog, mga kabayan. A prophecy of Aliar, the prophetess. What happens when you touch God's appointed? Ito yun. Basahin natin. Kasi ito yung kanilang ngayon eh. Ito, mga kabunyog. Basahin natin ito. Alisin natin yung title para mabasa natin. Tag-ulan. Wala. Ayan, mga kabunyog. Sabi dito, linabas nila ito doon sa kanila siyempleng TV at radio station, SMNI, DCAR. What happens when you touch God's appointed? Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan. Ano daw ang mangyayari sa iyo kung sasalingin nyo o gagalawin nyo o may gagawin kayong masama sa appointed son of God na si Apollo C. Kibuloy? Paano masasaling yan? Yung Kibaliw na yan, ayaw sumuko. Di ba? Nagtatago nga, kaya nga hindi mahihipo yan. Mga gago talaga itong mga kampo ni Kibulog na to, totoo. Yan, sabi dito, a prophecy of Aliar. What happens when you touch God's appointed? Pastor Apollo C. Kibuloy. Thus, sabi dito, thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, Risa Hontiveros. Yan ang mga pinangalanan. For you have oppressed and Puta, marami pa. Puti, hindi ako sinama. afflicted God's appointed Polo Kibuloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest one shall... Alam mo, Torne, mukhang nangyayari yan. Yung propesya ni Kibaliw. Pero, kanino? Kay Digong. Pinahihirapan si Digong di ba? Hindi na makatayo halos Pero yung utak niya, tuloy pa rin ang at saka katakot-takot ng nahuhukay Pero ang pinagkakaano ko lang mga boss, hanggang ngayon hindi pa pinatawag sa Kongreso o sa Senado to si Kibaliw. Halos lahat na Michael Yang, Harry Roque, Pogo, West Philippine Sea, Gentleman's Agreement, droga, andyan sila Asierto, nandiyan ang ICC. Lahat yung tama yung propesya ni itong si Kibaliw. Kaya lang ang tama doon sa kanyang Panginoon. Oo. Uy, napanood ko si mga friend
Si Batang Manila Toits, yung tungkol dito kay Rimulya. Putik, oh. Palagay ko, nag-aano na yung tao na ito eh. Yung iba na ang lagay. Oo. Talagang makita mo yung mukha niya, oh. Tumanda ng todo. Parang natutuyot na. Oo. Mukhang isa na lang ang hindi pumipirma. Ha? Maski ito, si Digong parang ganun din, oo. Alam niyo mga friend, pag inabot kayo ng ganyang katagal, at saka yung ginagamit nyo na yung pera nyo para ilaban na mabuhay pa kayo, kastigo na yan, oo. Para sa akin, karma na ho yan, yung mga ganyan, oo. Maski na anong dami ng pera mo, hindi kayang dugtungan ng buhay mo ng tuloy-tuloy. Papanaw at papanaw ka. Pinakamaganda dito sa mga tao na to, mga mukhang pera, magpatahi ng barong, no? Ang telang gagamitin, yung tagi 1,000. Oh, pwede naman yun eh, tatahi ka ng barong. Oh. Si ano nga, yung isang vlogger, gumawa ng saringgola, tagi 1,000. Oh, pwede na, di pwedeng gumawa ng barong, tagi 1,000 ang gamitin mo. Ang dekorasyon eh, yung dollar ang dekorasyon ng barong. Oh, ganun, di ba? Patuloy kay Atty. Enzo. Suffer terribly. It would be a dreadful course, so devastating that existence itself becomes aborted. Thus, it is written, quote, of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, in faith. Tignan nyo nga yung mga nilalabas nila, no? Talagang mga baliw eh, no? Oo, mga baliw talaga. Talagang hanggang ngayon, pinapatuloy pa rin nila yung na itong si Kibaliw nga, appointed sa ano. It had done despite unto the Spirit of grace. Kinuha sa Hebrews chapter 10 verse 29. Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemy shall, hindi ko na nabasa yung sa ano niyan eh. Hindi na natin nakuha yung sa baba. So yan. Yan yung statement ng na nakapost sa kanilang website ba yan? O sa kanilang Facebook page. Yan yung nakapost, mga kabunyog, sa kanilang Facebook page. O anong masasabi niyo dyan? Binabantaan nila. Anong masasabi niyo raw mga ka-warriors dito sa mga baliw na to? Ako isa lang masasabi ko, patuloy pa rin nilang ginagago ni Kibulog ang kanyang sarili. Sira ulo. Alam niyo, no? O sakali ito si Kibaliw mara-aresto to. Dapat, yun ang sabi ko eh, pinakamalaking depensa niya eh. Tuloy niya na yung pagiging baliw. Oo. Kasi, lahat naman ng sinyalis talagang nagtuturo na siya ay isang baliw na pinaniwalaan ng mga baliw. Putik yan. Ang lakas ng loob mo, gunggong ka, appointed son of God, gago. Tarantado talaga araw-araw itong hayop na to. Hindi na kinilabutan, ano. Tapos ang best friend mo si Digong, kundi ka ulul. Pero patuloy pa rin niniwala itong mga zombie, di ba mga friend? Sipin mo nga, appointed son daw siya ng God, pero ang best friend niya, eto si Digong, minumura yung God. Gago! Mga siraulo, mga baliw. Ewan ko sa inyo. Pero, yan, ang nangyayari, mga friend. Yung sumpa niya, doon sa best friend niya umaabot, di ba? Yung mga kampon ng mga kasamaan, yun ang tinatamaan. Oo. Ganun eh. Merong ganyan eh. Balik tayo kay Ten Commandments. Sabi ng Pero. Sabi ng Pero, unang anak ng Hebrew mamamatay. Ano nangyari? Nabaligtad. Sabi ni Moises, God, out of his own mouth come thy judgment.
Alam niyo yun? Oh. Tapos sabi ni Lipratiri, pumunta si Lipratiri kay Moises eh. You will not harm my son, sabi niya. I save your son. I cannot save yours, sabi niya. Oh, di ba? Sabi nga. Napanood niyo ba yun? Ako, memoryado ko yung 10 Commandments, mga friend. Mahilig ako manood yan. Hindi ako nagsasawa dyan. Tuloy natin kay Torrenzo. Nila, binabantaan nila na yung mga gumagawa daw ng masama kay Kibuloy ngayon, ang sinasabi nila, ginagawan daw kasi ng masama ng nila Marcos, ni Lisa Araneta, ni Romualdez, ni Binhor Abalos, at saka ni Risa Ontiveros, yung appointed son of God na sa Kibuloy. At dahil ginagawan daw ng masama, ino-oppress, inaapi daw si Kibuloy nitong mga binanggit, magkakasakit daw ang mga ito. Malahalang sakit na pagsisisihan nila. O, yung halong pagbabanta. Ayun na, si Digong at saka si Rimulya. O, tingnan mo. Bukang sa kanila umi-epekto yung sumpa mo, bugok. Ano? Halong pagbabanta. Parang sinusumpa daw, sinusumpa. Yan yung mga kabunyog. Yan yung hinakalat nila ngayon. May banta sila na sa ginagawa daw na ito na parang pang-aapi daw kay Kibuloy ay pagbabayaran ni na Marcos, ni Lisa Araneta, ni Romualdez, ni Binhor Abalos, at saka ni Lisa Hontiveros. Pati si Risa, sinama. Nagpaparusahan daw si Talagang mga no? Mga demonyo talaga. ng Diyos. Kasi inaapi nila ang appointed son of God na si Kibuloy. Yun. Anong masasabi niyo diyan, mga kabunyog, mga kababayan? Ay, nako. Kulang pa ho pa tayo eh. Ang sabi ni Atty. Atoro, masasabi natin, mga kababayan. Yan ang sasabi ko natin dyan. Patuloy pa rin tong baliw na to sa pagiging baliw. At dapat nga, kibaliw, tuloy mo na yan na ikaw isang baliw. Baka sakaling yan na magdikta sa'yo. Insanity, na wala ka sa sarili mo. Oo. Marami yung ganyan eh. Kaya to si Alice Wonder Farm, nababaliw na rin yata. Dahil yun nga, may mental na raw. Dahil parang natotorture na siya sa mga nangyayari sa kanya na lumalabas na lahat ng katotohanan na siya ay isang baliw din, na nagpanggap na siya ay isang Alice Go. Parang ganito rin yata eh. Ito naman si Kay Baliw, nagpapanggap na appointed son of God naman siya. Ito naman si Go Waping, nagpapanggap na Alex Go siya. Nagtagumpay naman yung mga gago, di ba? Naging mayor pa nga eh. Pero ngayon, lahat ng ari-arian ipi-freeze. 25 billion. Putik yan, daming ari-arian. Mga helicopter, mga sasakyan, lahat, di ba mga friend? Sakit yan. Pero lahat ng ito, mga boss, hindi mangyayari. God moves in a very mysterious way, no? No, mga friend. Kung Duterte pa rin ang naupo bilang Pangulo at nagkabaliktad si Sara ang Pangulo ngayon, hindi ho mangyayari lahat to. Wala hong makikita. Lahat ho bulag. Kagaya nangyari yung panahon nito si Digong. Bukas na ho natin talakayin yung tungkol sa mga birth certificate na nagtataka sila kung paano. Ang dami ho eh. 300,000. Kung ikaw ay in-check, 300,000 package deal. May birth certificate ka na, may driver's license ka pa. Pilipino ka na. Putik yan. Talagang nung panahon ni Digong, lahat ng imposible, naging posible. Walang nakapalag. At hanggang ngayon, parang ganun pa rin. Pero anyway, ewan natin kung saan dadamputin ito. Kung saan aabot ang sumpa ni Kibaliw na ang nagsasacrifice, etong si Digong. Mag-collab na po tayo. Ito po yung commission sa vlog ko ng isang araw. Adorasyon di Marana, shout out my friend. Hello, sabi ko. May naregalado, shout out sa inyo. Noel Tenko, shout out
Good noon, Karoke. Parang may tama na utak ni Sarah, Karoke. Wala na sa normal na ang mga pinagsasabi niya. Parang tatay niya nang minura ang Papa at ang Diyos. Kaya sabi ko, may tama si Digong sa ulo. Kaya maaga kong naisip na wag iboto o pareho pala silang mag-ama na may tama sa ulo at KSP or kulang sa pansin. Totoo yan, Noel. Grupo nila yan eh. Pero pinakamalalang tama sa ulo, itong si Kibaliw. Oo, malala talaga masyado. Oo. Al Ulalia, shout out ha. Ay, sorry talaga, hindi ako nakapag-vlog kagabi. Talagang pinilit ko. Hindi ko na, gabi na po ako nakauwi. Sabi ni Al Ulalia, dapat nang matapos ang pamiminsala at pambubudol ng mga Duterte. Good day, Sir Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Talagang dapat. Depende kay Bongbong. Bongbong. Librado Ludovico, shout out ha. Huwag ka na nga lang pumunta kasi wala ka namang papel at meron palang papel di hapon. Blessed Thursday night, Karox. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Shout out. Librado. Kalat ni Baya, shout out ha. Good afternoon, Kasani. Oh, Sani. Oh. Yan ang palayo ko, Sani. Nax Early Bird. Tayo ngayon ah. Ganun pa man. Batutahin mo ng todo, Kasani. Hala, Bira. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama. Kalat ni ulit. Hello, Miss Akira Milus. May you have a great weekend. Ingat at magpakabait ka palagi. Wala naman na si Akira eh. Sana okay ka lang, Kira ha. To, si Ted. Shout out, Ted. Karoke, ito si Kibuloy. Mahirap paniwala ang nasa China. Sa China kasi, hindi sila tumatanggap ng taong mas masama pa sa kanila. Saka anong rason ni Kibuloy para tanggapin sa China? Wala sa kategorya ng nag-a-apply sa political asylum. Sa impyerno, welcome siya. Open arms pa. Siyang tatanggapin ni Taning. Di ka sigurado dyan. Baka i-reject ni Taning yan. Walang lugar dito ang parehas ko ha, sabi siguro ni Taning. Sumagot si Federica Mandaco. Saywar lang nila yan, panglito, para hindi na maghanap yung mga tao dahil sa 10 milyon. Itong isang nahuli ay collateral damage lang para siya ay magpakalat na nasa China na daw si Kibuloy. Hindi naman imposible na makatakas yan kasi hawak nila ang airport sa Davao. Parang nagiging exit point yata ito ng mga hinahanap ng batas. Totoo yan, Federico. Diba dyan nahuli yung Gargani siblings ba yun? Sister? Oo. Michael Edwin, shout out my friend. Good morning, Karox, present. Oo. Thank you ulit, Michael, sa tulong mo, Bahala na si Lord. Sabi ko sa inyo, sobra-sobra pa dyan ang balik. Laba ko nun, sa totoo lang. Marilo Pabian, shout out. Good day po, Tay, at sa mga ka-warriors. God bless. At may nasungkit ng isang pugante. Dapat, nasungkit, natawa naman kila Abalos. Ba't hindi niyo iharap yung muka? Kumukulubungan nyo pa, ibig nyo sabihin, nasusunod yung pugante kaysa sa inyo na sinusunod ninyo, oy, takpan nyo mukha ko. Ba yan? Pugante na nga eh, di iladlad nyo na yung mukha. Ano bang klase? Kaya duda ako, baka hindi si Canada nahuli nyo eh, baka si Australia. Kayo, susunod kayo sa pugante, natatakpan ng ganon. Ang klase. Ay, blood ako sa inyo Tuloy natin kay Alak Malua. Dapat lahat ng nakahanay na fugitive madampot na. Huwag kalimutan si Bantag. Huwag naman sanang pakitang tao yung katapangan. Dapat totoo sa loob ng malinis na totoo sa loob na malinis ang kalat na iniwan ng past administration. God bless us always at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Pabian. Si Michael,
Parang dramang putol-putol ang away ni Blenglong at Dutae Sara. Walang katapusan. Ipasok lang naman ang ICC. Eh di wakasan na. Totoo yan, Michael. Eh bibitin-bitin pa ito si Blenglong eh. Oh, di ba? Pinoy abroad, welcome to the club. Hindi pwedeng galawin ni BBM ang mga Duterte. Otherwise, mismo ang mga Duterte magsasabi kung papaano nanalo si BBM sa pagka-presidente. Patay tayo dyan, Pinoy abroad, welcome to the club ha. Pwede rin iniisip mo ha, di ba? Gulo yan. Federico Mandak, sabi niya, ang mga Duterte, pag nasusukol sa kanilang mga sinasabi, ang pananangga lagi, joke lang daw yun. Or figure of speech lang. Si Kibuloy ay self-appointed daw ng Diyos. Si Sara naman ngayon ay self-appointed sa designated survivor. Ay si kung anong pwedeng kanya itawag, self-appointed, self-appointed owner ng Davao. Nagtatanong lang po. Ba, yung sagot ko sa tanong mo eh, siyempre. 3JC Hope, shout out ha. Aba, sipag ah. Nakadalawa ata ngayon, Sir Rox. Bakit dami bang ganap dyan? Tawa-tawa siya. Di mo na malaman sinong uunahin ah. Nagpapaligsahan pa. Nagpapaligsahan sa pagbunggahan ang mga issue. Eto, mga contender. Haring Roque, nabuking ang Pogo involvement. Alleged pa lang naman. Pangalawa, Aling Sarang nagbabanta, tapos baka joke lang daw. Mana sa tatay na palabiro. Number 3, yung isang alalay ni Gibbs na nahuli, swerte nung nagtip, may reward na 1 milyon. Di pa sigurado yan. PJ Soup ka. Baka peke pa yan eh. Baka ha. Kasi bakit yung tinatalugbuhan? Baka hindi si Canada nahuli nyo, si Australia. Number 4, si Alice in Pig Farm na freeze ang mga asset. Oh, yun. Okay yun. Baka wala ng asset, 3J Shop ka, na ipiniprease dahil naibigay na sa bagong administrator ng kanyang mga asset. Baka lang, parang Kibuloy din, di ba? Kibuloy. Number 5, si Kibbs. Kinikilabutan na siguro kasi lalaki pa daw ang bounty. Hala, kumikislap na mga mata ng mga nakapaligid kay Kibbs. Nag-iisip na sila kung paano makukuha yung milyones. Totoo yan, pwede mangyari yan. Pero, ano nga yan, 3J Siopke? Sabihin man nila kung nasaan, hindi naman sila makalapit. Binobomba lang sila ng water cannon. No, tukoy na yan eh. Yung raid doon, wala naman nangyari. Naging house tour, sabi ni Batang Manila Toits. Shout out Toits. Hintay pa tayo at baka may humabol pa na contender. Sino at ano naman kayang pasabog bukas? Sana ICC na totoo. 3J Shop ulit to. Sir Rox, sabi natin may power pa rin ang Dutertes. Siguro nga, pero here's the thing. The way they behave. Si Pulong, basta Sara Diggs, they are all self-destruct. Sila ang sumisira sa sarili nila. Kau naman, ano sisirain kasi wala na. Dating sira na. Ano ba naman? Hindi na nga sila pinapatulan ni BBM. How much more kung patulan kahit hari sila ng Davao, BBM can turn the table. Totoo Pinabayaan na nga sila ni BBM tapos i-eksena itong si Sara ng designated survivor. Ay, ito ang payo ko kay Sara. Pag nanood ka ng sine Netflix, don't put your emotion into the character. Tawa-tawa ka na naman dyan. Talagang ano nga sabi ko sa friend hindi normal ang kanilang mga pag-iisip. Kaya tayo, pinamunuan tayo sa loob ng ilang taon at hanggang ngayon, hindi masaling ang mga wala sa hulog. 3J Shop ulit Sir Rox, di ko talaga makita yung star na reward ba yun? Saka paano ba yung gamitin? Di ko teaching I-google mo, friend. I-google mo, friend.
Yan o, ganyan mo yan o. Yan ang newest, tapos top, newest. Pag ginanon mo yan, in-scroll mo yan, lalabas dyan. May mga, yung super chat, mga ganon. Oo. Tapos pindutin mo yun. Tuturo ang anon. Oo. Kaya i-google mo. Si Kalatni, alam ni Kalatni yan, oo. Saka si Michelle Edwin, oo. Salamat sa inyo, mga friend, totoo. 3J Shop ulit to. Ito kasing si Sarah, Xerox, parang KSP, parang sabik lagi sa attention. Lahat sila. Parang gusto niya lagi, pinag-uusapan siya, para bang artista na good or bad publicity, still publicity. Totoo yan. Ay, baka abnormal na naging childhood nitong ating butanding BP. Butihing BP. Ano pa ba? 3J Shop ulit, Xerox. Siguro itong favorite song ni BP Sara, I Started a Joke, which started the whole world crying. Uy, alam niya yun. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I only seen that the joke was on me. Totoo yan. Abisado mo, ha? Mukhang mahilig ka sa mga ganyang kanta, friend, ha? Rodelia Alpiloro. Hello po, sir. At talaga hello po, sir. Ang sama talaga ng pamilya Duterte. Hanggang kailan kaya kasamaan ng mga salot na yan, sir? Si Bongbong ang makasagot niya. Pag nakikooperate na siya sa ICC, tapos na yan. Rodelia Alpilor ulit to. Mga pamilya Pentanil, sir. Sang-ayon ako sa iyo dyan, my friend. Rodelia Alpilor na naman, sir. Di ba ang gagaling ng mga kabosing, ang gagaling ng mga comment nila, nakakawala ng stress? Totoo yan. Lahat naman kayo eh. Pero malupit si Ted, ha. Palupit ng palupit to. Lahat ni Yannick Ordobe, shout out. Pangil ni Marcos, baby tooth pala. Ano? Pangil ni Marcos, baby tooth pa lang. Sana pangil ng Leon Tiak, Lapa, aabutin ni Duterte. Klaro naman, aso ni Digong Congress at Senado, imbestigahan, pogo, droga, nakawan sa gobyerno, mga tao niya, involved. Totoo yan. Ikaw naman, baby tooth pa ba yung pangil ni Blenglong, ha? Tayo dyan. Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, sir. Okay, kahit replay po, panoorin ko. Hindi ko matapatan ang live mo po. Okay po lang. Maraming salamat po sa update sa balita po. Okay lang. Hindi ako nagla-live, Ladies Anita. Hindi ako nagla-live. Kasi hindi ko pag nag-live ako, ang bilis ng comment eh. Hindi ko masagot. Ladies Anita ulit oh. Talagang niloko ni Duterte shit ang taong bayan at tinraidor ang ating mahal na bansa, Pilipinas. Mahirap mahalin. Totoo. Ladies Anita ulit oh. Talagang walang magawang maganda itong mga Duterte shit na ito. Dapat ipakulong na ni BBM. Malay ko nga ba dyan? Ladies Anita ulit oh. Malaki na ang pagkabaliw niyang si BP Sara Duterte shit. May mental illness na siya. Gigil na siya na maging presidente ng ating bansa. Totoo yan. Hindi siya. Actually, hindi siya. Yung tatay niya na dapat makabalik sila sa pwesto dahil ang nangyayari nga, lahat ng baho nila nakahalukay na, which is kulang talaga. Bakit? Hindi siya dapat, ninoloko na nga niya. Di ba si Kibuloy ang sabi niya? May pa reward pa kayo. Si Digong, tanongin nyo, alam niya kung nasaan. Sinabi na nga, alam niya kung nasaan, pero hindi niya tuturo. Di huli niyo si Digong. As simple as that. Obstruction of justice. Di ba? Inamin niya sa harap ng sa media na alam niya kung nasaan. Nung pa kayo ginagago ni Digong, ewan ko sa inyo, ginagago ba kayo? Sinabi na nga niya, nagkausap na ba kayo ni Pastor? Kahapon. Kailan? Kahapon. Kumain pa nga kami sa restaurant eh. Wala naman humuhuli sa amin eh. Nung pa kayo ginagago, hanggang ngayon naku.
Ewan ko sa inyo, Poles. Ladies Anita ulit, Sara Duterte Shit ay isang frustrated president. Nakakuha niya yan, salita na yan, sa sobrang panonood ng Netflix. Maraming nasisiraan ng utak. Totoo yan. Pero yan, dating may ano na yan. Ha? Minsan nga, nagpapakalbo yan eh. O, di ba? Ladies Anita. Alam nyo, no? Itong mga to, spoiled yung mga yan. Diyos Mario. Nakita niyo yung pagsasapak ni Sara yung sheriff? Tinanong si Digong. Anong masasabi ninyo sa ginawa ni Mayor Sara sa sheriff na kung ako yung tadyakan ko pa yan eh. Oh, ang daming nagrally noon, mga abogado na pinagsasampa ng kaso yung sheriff. Kasi nga grave misconduct ang kaso. Pwedeng matanggal si Sara Duterte sa pagiging mayor at that time. Kasi talagang grabe. Oh. Pinuntahan ni Duterte yung sheriff. Ano, magsasampa ka ba ng kaso? Hinig yung sheriff, oh. Napanood ko yun. Oo. Hinig, ganun yung sheriff, oh. Konsentidor yung Digong. Oh. Konsentidor. Oh. Tsaka sinabi na nga niya, di ba? Kaya nung tinanggal si Alvarez ba yun bilang speaker, oh. Hindi ako gusto ni Sara, hindi ako pwedeng lumaban kay Sara. Oh. Spoiled si Sara kay Digong. Oh, di ba? Ladies Anita ulit, oh. Sir, okay. Gagaling na mga komento nila sa problema. Gagaling na ang mga Sir, okay. Gagaling na mga komento nila sa problema mo. Tawa ako ng tawa. Masaya talagang makinig sa programa mo, Sir, okay. Maraming salamat po. Good night. Stay safe and God bless po. Loving wife mo po at sa family po. God bless, Ladies Anita. Basta ako, mga friend, ha. Simpleng-simple lang ang payo ko. Oh, sana lahat, ha. Kung may problema po tayo, magdasal tayo kay Lord. Tumingin po tayo sa mga mas may higit na problema sa atin. Tanggal ang problema nyo. Promise. Oh, mawawala ho yung stress nyo. Mawawala. Basta tignan nyo lang yung mas kawawa sa naging buhay nila sa lupa. Tsak ho yan, giginawa pakiramdam ninyo. Kasi may iisip ninyo, maswerte pa ako kaysa sa mga taong ito. Pares lang naman tayong tao, di ba, mga pre? Tuloy po natin to. Ladies Anita ulit, sabi nga ni Sir Percy Lapid, kung saan yung labangan, doon sila sasabsab parang baboy. Totoo. Raul Villanada, shout out, ha. Greetings, Kuya Rox. Happy weekend sa inyo. And God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Hindi patok sa takilya ang say ni BP. Nang Google lang yan. Mismo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase din ito, Sara na to. Siya mismo ang nagsasabi sa sarili niya na designated survivor daw siya. Bakit? May plano ba na i-assassin nila si BBM? Grabe ang mga salita nito. Inilalaan na niya ang sarili niya bilang kapalit ni BBM. Wow, ha? Ang kapal din ng mukha mo. Ang kapal din ng mukha nito, Sir Rox. Hindi ka po pwede, ikaw naman, Elizabeth K. Hindi ka po pwedeng successful politician kung di makapal ang mukha mo. Totoo yan. Oh, di ba? Elizabeth Iscari ulit, oh. Ibang klase talaga ang mga Duterte na yan. Astig talaga at siga-siga sila. Ngayon, unti-unti nang nabibisto ang mga suklam-suklam na gawain nila. Hanep sa korupsyon, di siya pahuhuli at sa patayan, sa war on drugs nila at talagang involved sila, lalo na itong si Digong nito. Kailan kaya magkakaroon ng hustisya ang mga ginawa nila sa ating bayan. Grabe ang panloloko niya. Ay, naku. Nga, matagal pa. Ha? Wala eh. Kongreso lang, di siya mapatawag eh. Di ba? Oh, halos lahat ng mga pinapatawag sa Senado at Kongreso basta bata ni Digong hindi pupunta. Hindi pupunta. Oh, si Harry Roque pinapatawag na rin sa Senado kasama yung boyfriend niya. Anak-anakan daw niya, Okinawa, Japan, ano ba 'yan? Ay, Harry Roque. Raul ulit, oh. Pangalan ng ticket ng administrasyon sa eleksyon sa Senado, basura nyo, babalik sa inyo. Raul Villanada ulit.
Ang ginawa ni Sarah, sumigaw ka ng bomba sa biyahe ng eroplano. Oh. Yun, ganun yun. David Ali Mendoza, shout out ha. Hello po Karok sa mga Rocky Warriors. Good evening po dyan. Kung ano na lang namumutawi sa bibig ng mga Dutertaning. Tama po si Atty. Castro na walang utak ang nagsabi niyang designated survivor. Totoo, mabuti. Di sinabi ni Ultimate Survivor para lang siyang palabas sa TV noon na The Survivor. Para po sa akin, di na po dapat ibinabalita o pinapansin ang ginagawa at pinagsasabi ng mga Dutertes. Aksaya lang sa oras. Aksaya sa oras lang yan. At saka nakakahawa po ng kabubuhan. Totoo yan, David. David ulit oh. Karok, saan pa po ba magmama ng anak kundi sa ama niyang gunggong na puro dispalinghado din ang mga pinagsasabi. Mismo. Shirley Jaser, oh. Ha? Dinaan nilang mag-ama sa biro, Karoks. Pero totoo, lahat sinasabi nila, ay, ang gulo-gulo ng Pilipinas, mga politika. Sabit halos lahat ng mga korupsyon, ang mga katarantaduhan, bibihira na ang matino. Kaya, mga kababayan, sa 2025, huwag niyong iboto ang mga magnanakaw. Naku po, Garcia, totoo ba ang issue sa'yo? Tiba-tiba, bilyonaryo ka ata. Bilyonaryo ka na yata. Alam nga namang aminin ni Garcia yan. Ang galing ni Garcia. Ha? Anak ng pating, o Diyos ko. Hindi ko nga makakalimutan niya. Umuupa sa condo unit daw yan. Nung sinisigil ulit siya nung umuupa, kanya na raw yung condo unit. Umiiyak yung babae. Naipalipat niya sa pangalan niya yung condo. Dati umuupa lang siya. Oo. Ewan kung nangyari dun. Perde San Juan ulit to. Ay, Perde San Juan, shout out. Good evening po, Karoks. Karoks, ito na ang panahon ng pagbabago. Nagkaso na si ex-Senator Trillanes ng iba't ibang kaso laban kay Duterte at Bongo. Dito natin malalaman kung anong uri ng hustisya at batas mayroon sa ating bayan. Bukod pa sa kasong hinaharap ni Duterte sa ICC. Totoo yan, Ferdinand. Kaya yun nga yung ginawa ni Senator Trillanes. Testing the water pa yun. Kung talagang wala ng pangil si Digong sa hustisya dito sa Pilipinas. Pero I doubt. Dahil yun nga, sinampahan ni Franz Castro ng grave threat. Hindi nakaporma, ha? Oh. Representative pa yan. Oh. At siyempre, makakapagsampa ka ba ng kaso kung wala kang gagamiting matinong abogado, magaling na abogado. Pero wala. Binasora ng Department of Justice ng prosecutor. Oh. Ted ulit oh, sabi ng attorney ni Alice Go na si Atras Abante, wala daw pakialam ang public sa process ng asset ni Go. Hindi daw dapat sinasa publiko ang pag-pros ng asset nito. Palagay ko, maling-mali si Atras Abante. Paano ba nagkaroon ng asset ang kliyente niya? Illegal na nga ang pagkatao, illegal pa rin ang mga pag-aari. Tapos sasabihin ni Atras Abante, walang pakialam ang publiko. Bobo! Sino ba ang kalaban ng kliyente mo? Isang pribadong mamamayan o ang buong sambayan ng Pilipino? Shhh! Ikaw naman? Ob na lang. Bobo ka naman ng bobo. Ob. Alejandro Bidad, shout out. Karoks, kung si Kibulok ay appointed son of God at si Sara Laslas ay appointed survivor, ano naman si Maudigs, Karoks? Alam ko, pero secret, ibubulong ko sa iyo, Karoks. Baka pareho ang nasa isip ko at isip mo. Pareho yun tayo. Di kaya, Karoks, malamang sa palagay ko. Sinabi mo pa, Alejandro. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Benson, Dolor Garcia, shout out. Emans Calonanak, shout out. Sabi ni Tia Deli. Sir Rox, Fiona Parto, Impong Basyang, Team Tia Deli, bumabati po na may ngiti at magandang buhay sa lahat po ng Team Rocky Warriors The Great. Masasabi ko na lang po, Sir Rox, kung sino po ang nakaupo, yun po dapat ang bida. Mismo. Yun po dapat ang may say. Di ba po? By hook or by crook, nakakuha
nakuha niya po ang matagal niyang pinanggigigilan at siya po maluluklok na sa pwesto at mapaupo sa trono, di po ba? At ibinigay naman po sa kanya ng mahiwagang magic. Sana lang po pagbutihin niya at wag pong magpakalampa. Ano po? Sir Ngiwe, ikaw po ngayon napapaligiran ng mga sari-saring masamang elemento. Dapat maging alerto ang mga bantay ng Guardia Sibil at mga sundalong kanin. Sundalong kanin nga, paano magiging alerto, Tia Delic Pasintabi po sa inyo, pasintabi po inyong impong basyang, di naman po nila lahat, mga sir, na magigiting. Ano po? Kasi, ang kalaban po ay malupit at tunay na tirador. Mukhang di po yata sila nagbibiro. Kaya, payo ko sa inyo, sir, huwag pong papetik-petik at masyadong malambot. Ano po? Ikaw po ay may hawak ng alas ngayon, sir. Pag ikaw po laging pusong mamon, paktaylo, waka nga. Tayo dyan, sir. Sakit po sa dibdib pag tayo po naisahan at nalusutan. Impong basyang po lalayas po muna at mag-aalis po ng kirot ng rayuma. Yan ka na naman. Ang inyo pong lahat ay tunay pong nagmamahal. Ito po ang asongot, malupit, but super sweet ninyong Tia Deli. Patuloy po tayong magdasal para po sa ating inang bayan. Mas marami po ang taksil at traidor dahil sa pagiging gahaman sa kaban ng bayan. Totoo yan, friend. Ingat po palagi, Sir Rox. More power po. Muli ay shout out sa isa po ating kapatid na medyo napapaligiran din ng masamang elemento. Shout out sa iyo, Sister Grace. Sana magkaroon ka ng linaw at tamang gabay sa iyong pag-iisip. Peace to you, Sister Grace. Baka mamaya, friend, i-content ko yan, konti lang. Yung Grace Kisay na yan, Salamat ulit, Tia Deli, Sa totoo lang. Michi, welcome to the club. He may be above the law of human, but never the law of God. Have faith lang po. Welcome to the club, Michi. Totoo yan, sinasabi mo. Kaya sinasabi ko, di ba? Pwede yung paglaruan ng batas ng tao, pero ang batas ng Diyos, hindi kayo lulusot. Hindi kayo lulusot. Grace Chingsay. Cassandra Daisy, shout out. Huwag nang iboto, mga senador na kasabwat ni Digong nyo sa paglitis kay Laila de Lima. Sabi ni Bad, may mga dugo na ang mga kamay nila dahil may 20-30,000 na namatay noong madugong drug war tulad ni Bato, Bongo, Revilla, Lapid, Soto, Lacson, Binay, Marcos, Pacquiao, etc. Most of them voted for Pogos as well. Sa mga nagsaper at namatay noong EJK at mga Pogo victims, multuhin nyo ang mga ito. Dapat lang. Cassandra Daisy ulit, Bakit daw nakabalot parang suman si Canada at taga shampoo bago umakyat umayki si Manyakis Kibuloy. Shout out, brother Elias Isyo. Mission accomplished, mga boss. Nakapaglilibang na naman tayo. Tayo. Ay! Shout out, Kibaliw. Tigilan mo na yung Jesus Christ. Tanga-tanga nito. Jesus Kingdom, Jesus Christ, gago. Baliw. Ewan ko ba? Lord, bahala na po kayo. Pero yun nga, ang inaabot ng mga gago sa kakabanggit sa pangalan ninyo, ayan. Dati silang, bagay, maganda naman naging buhay nila, di ba? Para silang mga hari ng sindikato. Ay ngayon, nagkakasabit-sabit na sila. Di ba mga boss? Karma is real. God bless. Hanggang bukas po muli. Tingnan ko kung makakasingit ako ng isang manipis na vlog para kay Gracing sa mamayang gabi. Magandang gabi po. God bless. Dasal. Salamat ulit, my friend. Maniwala ka. Ramdam na ramdam mo ang balik niyan. God bless.